Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat. At nasusulat sa ating handout ang topic na ating pag-aaralan at ito nga ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. Kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So, nais kong simulan ang ating pag-aaral at nais kong i-share yung FB page na sinusundan ko at naglabas sila ng isang article about four categories of people. Sinasabi na may 4 na categories ang tao at ito ay ang mga sumusunod. Una, the scholar, then the forgetful knower, the eager learner, and the unaware ignorant. Sa 4 na categories na ito, si the scholar ang binigyan ng commendation ng article at in-endorse siya na maging example, maging siyang role model ng lahat. At ito po yung description ng article patungkol po kay scholar. Ang sabi po dito, a person who knows and knows that he knows. This individual possesses wisdom and self-awareness. Seek him out and learn from him with patience and dedication. Take note, meron pong instruction yung sumulat ng article na ito at sinasabi, seek him out, wisdom and self-awareness. Seek him out and learn from him with patience and dedication. So, inaanyayahan po tayo ng sumulat na article na ito na matuto tayo sa kay scholar. Dahil si scholar nga ay puno ng kaalaman para maging maayos ang ating buhay at magtagumpay tayo. So, ipinakikita po lang natin ng nitong the scholar na hindi lang po ito confined doon sa nagbabasa ng article niya, kundi ito rin ay para sa ating lahat na tayo nga bilang mga tao ay tayo po ay likas na naghahanap ng instruction o ng pagtuturo. At dito po sa ating handout, nakasulat po yung dalawang klase ng pagtuturo o pagtanggap ng instruction. Una, yung formal na pagtuturo at ang pangalawa, ang pangkaraniwang pagtuturo. Dito po sa formal na pagtuturo, ay ito po ay yung tayo lahat nakapag-aral tayo, maaaring elementary, high school, college. Yung iba ay after college, tayo ay nagpursu pa ng pag-aaral at nakakuha tayo ng master's degree. So, ipinakikita po natin dito na yun po isang klase ng formal na pagtuturo na makukuha na natin sa isang institusyon. So, sa pangkaraniwang pagtuturo, ang example po nito yung ating gadget. Let's say for example, yung ating cellphone. So, pag bumili po tayo ng cellphone, at ito may alam na lahat, na meron po tayong manual na binabasa. Upang malaman natin kung paano natin gagamitin ang ating cellphone at yung mga application na dulot ng cellphone ito ay matutuhan natin upang ang ating gadget na ito ay maging kapakipakinabang sa atin. In fact, sa cellphone, makikita natin yung mga Biblia natin na ay na-download na. Meron na tayo iba't ibang sali ng Bible na ma-download natin sa ating cellphone. Ang punto po rito, ang mahalagang pakinabang ng mga instruction, ang pagtuturo, ay pagkakaroon ng karunungan o kaalaman sa mga bagay na hindi pa naunawaan. Pero may isang bagay na hindi lubos na naunawaan ng tao at ito ang kahulugan ng buhay. At ang puna rito, marami ng tao o mga philosophers na ang nagtangkang alamin ang kahulugan ng buhay. So, hinanap po nila ito sa pagtatrabaho, gayon din sa paghahanap ng kasiyahan.
So, sa paghanap po ng trabaho, likas sa tao ang may ginagawa. Tayo ay nag-aaral para tayo ay matuto, ating ihanda ang ating sarili, ihanda ang ating kinabukasan. So, ito po ang ang ating dahilan kung bakit tayo nag-aaral. At ang iba ay nagtatrabaho sila ngayon dahil uso ngayon yung mga online na nagtatrabaho ka online. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa abroad, nakuha ng iyong employer, kung para makapagtrabaho ko ron, kailangan kang sundin yung oras nila. Kaya marami sa atin naka-online na work at doon ay nagkakaroon tayo ng pakikipag-usap sa ating employer sa abroad. So mahirap po ito dahil para sa akin dahil kalimitan nangyayari ay kahit gabi na, kahit hating gabi na patuloy pa rin tayo nagtatrabaho. At makikita rin natin na kung saan hinahanap ng tao ang halaga ng buhay, ang paghahanap ng kasiyahan. So, hinahanap natin ang kasiyahan sa isang relasyon, sa hobbies, maring sa mga pamamasyal, sa social media, maging shopping. At makikita natin dahil nga tayo ay marami ng access sa mga information regarding sa mga hobbies, makikita ron na napakadali na lang kumuha. Madali ng pag-aralan yung hobbies na ito at gayon nga rin ay tayo ay maranasan natin ito. So hindi naman masama yung ganito dahil sinasabi rin ng banal na kasulatan ay ginawa niya ang mundo, ginawa niya ang lahat ng bagay para ito ay ating i-enjoy. Pero ang ganitong kaisipan ay resulta ng paghahanap ng kahulugan ng buhay habang isinasamtabi natin ang may akda ng buhay ang Diyos na manilikha. So ang teksto na gagamitin natin sa pag-aaral na ito ay ang Gawa 17:28. At ito po ang sinasabi, sapagkat sa Kanya tayo ay nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. So ang punto, maaaring malaman ang tunay na kahulugan ng buhay dahil ang may akda ng buhay ay nagpahayag ng kanyang kalooban sa kanyang mga salita, ang Biblia. Ito ay tinatawag na special revelation. So meron po tayong dalawang uri ng revelation at isusulat ko po kung dalawang uri ng revelation ng Diyos. Meron po tayong tinatawag na general revelation. At meron din po tayong tinatawag na special. Naintindihan mo ba yung sulat? So sa general revelation, ito'y tungkol sa mga paglikha ng Panginoon. Ipinakikita lang dito na may makapangyarihan at marunong na Diyos na lumikha ng sanlibutan. So, sabi po dito sa general revelation, ang tao ay walang maidahilan na may Diyos. Pero hindi po sapat ang general revelation, kailan din natin malaman ang kalooban ng Diyos, lalo lang yung important topic sa ating yung kaligtasan. So makikita po natin ito yung special revelation. At ito nga po yung salita ng Diyos. So kailangan po natin yung special revelation para malaman natin kung ano ba ang utos, kalooban ng Diyos at lahat na mga importanteng turo na dapat nating malaman bilang isang Kristiyano. So, meron po tayong sa ating pong Confession of Faith, 1689, sa chapter 1 ng ating pong 1689 Baptist Confession of Faith, meron pong chapter doon,
chapter 1 patungkol po sa banal na kasulatan. At babasahin ko po ito sa Tagalog translation. Ang sabi po dito, ang mga banal na kasulatan ay tanging sapat, tiyak at di nagkakamaling panuntunan ng lahat ng nakapagligtas na kaalaman, pananampalataya at pagsunod. Bagaman ang liwanag ng kaligtasan at ang mga gawa ng Diyos sa paglikha at providensya ay nagpapahayag ng kabutihan, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Na dahil dito, ang mga tao ay walang maidahilan. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat na makapagbigay ng kaalaman yang tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban na kailangan para sa kaligtasan. Kung kaya't nalugod ang Panginoon sa iba't ibang mga panahon at sa iba't ibang mga paraan na ipakilala ang kanyang sarili at ipahayag ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. At pagkatapos, upang mas mapangalagaan at maipalaganap ang katotohanan at para sa lalong tiyak na katatagan at kaaliwan ng iglesia laban sa kabulukan ng tao at sa masamang balak ni Satanas at ng sanlibutan, ay ginawa niya na ang buong kapahayagan ay maisulat, kung kaya't ang mga banal na kasulatan ay lubos na kailangan sapagkat ang mga dating kaparaanan ng nagpahayag ng Diyos ng kalooban sa kanyang mga tao ay huminto na ngayon. Kaya sa panahon po natin ngayon, meron na po tayong buo na po yung ating Bible, so tayo po ay nakadepende lang sa Biblia sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya may katanungan po tayo dito, at ito po ang sinasabi, maaari bang makatiyak ng banal na kasulatan ay ang salita ng Diyos? At ang sagot, ang banal na kasulatan mismo ang nagtitiyak na ito ay salita ng Diyos. So, ang ating pong teksto dito ay 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, pwede po pakibasa. Ang lahat ng mga kasulatan ay pinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutubig, at sa pagsasanay sa katuwiran. Okay, thank you. At sinabi po sa binasa, pinasihan ng Diyos. Mas mainam na translation ay inihinga ng Diyos. So sa ating pong Bible sa ESV, ito po ang sinasabi patungkol po sa Scripture. All Scripture is breathed out by God. Nagbumula sa bibig ng Diyos. Hininga ng Diyos ang ito at iniugnay sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng buhay. So sa Genesis chapter 2 verse 7, hininga ng Diyos si Adan para magbigay ng buhay. So ang punto po dito, nagsasalita ang Diyos sa tao sa pamamagitan lamang ng kasulatan at ito nga ang Biblia. Hindi nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangitain, panaginip, mahinang bulong, milagro at iba pang mga katuruan. At nakakalungkot dahil sa panahon ngayon, maraming mga iglesia na nangahawak sa mga turang ganito. Pero sa atin ay tanging Biblia lamang ang sapat para magturo ng katotohanan. So bilang mga reformers, isa sa battle cries ng reform, sola scriptura. At tanong natin, susunod na tanong natin, mahirap ba para sa isang tao ang pag-aralan ang salita ng Diyos? At ang sagot, may mga bahagi sa kasulatan na mahirap unawain, kaya kailangan ang tagapagtuturo. Personally po, talagang dati may marami akong katanungan na mahirap sagutin. Pero dahil nga po may nagturo sa akin
sa pakikinig ng mga sermon, naintindihan ko po. At marahil nangyayari din ito sa ating lahat. Kaya may mga kasamahan tayo dito na naglipat sa iglesyang ito dahil nga naintindihan nila ang tapat na pagtuturo. At mismo si Apostol Pedro ay ipinahayag na mahirap unawain ang sulat ni Apostol Pablo. Ngunit ang mahalagang itinuturo nito ay madaling maintindihan. At ang kautusan ng Diyos ay maaasang maituro at mapag-aralan. So, pakibasa po ang Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. Ang mga salitang ito na aking itutunan sa iyo, sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyo. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So, pinakikita rito na kahit sa bata, pwedeng ituro ang salita ng Diyos. Sa gayon, naiintindihan ito. Pero mo, pinatuturo sa bata. At isa si Timoteo na example na siya ay, nung bata pa, siya ay tinuruan ng kanyang lola at saka kanyang nanay ng salita ng Diyos. Kaya dumating ang panahon na si Timoteo ay naligtas at siya rin ay naging kagamit-gamit sa ministeryo ni Apostol Pablo. Kaya merong personal letter si Apostol Pablo kay Timothy, yung 1 Timothy and 2 Timothy. Ito po yung personal letter ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sinulat na ito habang siya nasa bilangguan para bigyan si Timoteo ng mga payo, mga aral na dapat pag-aralan. So kaya ito po ay encouragement sa mga magulang na maglaan ng oras upang turuan ang kanilang mga anak ng salita ng Diyos. So listen to John Flavel. Tinuturo dito na kapag hindi mo raw tinuruan ang bata ng salita ng Diyos, ay ito po ang sinabi niya. If you neglect to instruct children in the way of holiness, will the devil neglect to instruct them in the way of wickedness? No, if you will not teach them to pray, you will not curse, swear, and lie. If ground be uncultivated, weeds will spring. So, pinakita po rito na ang kahalagahan ng pagtuturo sa ating anak. Kung hindi daw po tuturuan ang ating mga anak, ay ang job daw magtuturo sa kanila. So, inihantulad po ito ni John Flavel sa isang taniman na kapag hindi mo daw po ito nilinang, tutubuan ito ng mga hindi kinakailangang mga tanim. At basahin din po natin ang awit 119, 130. Pwede pakibasa. Ang paghahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. So, nakita po natin dito na ang salita ng Diyos ay maunawaan at nagbibigay nga ito ng kaliwanagan. Sabi rin sa aklat ng awit, the entrance of your word gives light. So yun po, kaya kailangan natin pag-aralan talaga ang salita ng Diyos. At ang pangalawa po, ang mga manunulat ng banal na kasulatan ay nagnanais na sila ay maunawaan. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 1, verse 13. Pakibasa na lang po. Sapagkat hindi kami sumusulat sa inyo ng ibang mga bagay, hindi kung ano ang inyong mababasa at maunawaan. Maasa ako na lubos ninyong maunawaan hanggang sa wakas. Sumulat po ito dahil ang kanya pong intention para maunawaan ang salita ng Diyos. So makikita po natin nga kanina, babalikan natin kahit bata ay pwede mag-aral ng salita ng Diyos. So ano man ang ating pinag-aralan, tayo po ay matututo ng salita ng Diyos. At sa 1 John 5:13,
Pwede pang pakibasa? Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So pinakikita po rito, isinulat ang Biblia para ipaalam na tayo ay may buhay na walang hanggan. So kung wala pong nakasulat sa Biblia regarding sa verse na ito, hindi natin malalaman na tayo ay may buhay na walang verse. At ito'y hamon sa atin, kaya bilang mananampalataya, hindi sapat na malaman natin na tayo ay ligtas na at sabihin natin na hindi ko na kailangan ng Biblia. So kailangan po natin ito para nga po tayo ay maging lumago sa ating pananampalataya at bigyan po tayo ng further instruction upang tayo po ay makapagpatuloy lumakad sa libatan. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, masasabi ko na si John Bunyan ang isa sa aking hinahangaan. At tuwing si John Bunyan ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-memorize siya ng Bible verses. At yung pang ginagawa niya, pero napakahirap nito ngayon mag-memorize ng Bible verses. Pero dahil nga po siya itong naging niyang kaugalian at commitment, binememorya po niya ang mga Bible verses. Kaya po nung panahon na ipinagbawal ang pangangaral ng salita ng Diyos sa bansa na kanyang tinitirahan, si John Bunyan po ay nakulong. At sa kanyang kulungan, walang Biblia siyang dala. Pero alam po ba ninyo na nakagawa ng isang libro si John Bunyan at ito po yung Pilgrim's Progress. So, librong ito ay napakahalaga. Matagal nang isinulat pero patuloy pa nating nababasa at ito nga po ay isinalin sa iba't ibang lingwahe. Sabi po ni Charles Spurgeon, kay John Bunyan, padugain mo si John Bunyan at puro Bible verses ang makikita mo sa tadyang dugo. Kaya ang hapon sa atin ay maglaan tayo ng panahon upang mapag-aralang mabuti ang salita ng Diyos sa private devotion, Bible study, at lalo na sa pangangaral sa araw ng Panginoon. Kung wala ka pang kaligtasan, kailangan mo magbasa ng Biblia upang makita mo ang sino ka sa harap ng Diyos at makikita mo rin na ang kaligtasan ay makikita lang kay Kristo. Kung ikaw ay nagpropopes na ikaw ay mananampalataya, sinasabi rin sa banal na kasulatan na mag-commit ka sa iglesia para maipakita mo na genuine ang iyong pananampalataya. At sinabi nga sa gawa, idinadagdag sa iglesia ang mga naliligtas. So hindi lang sapat na naligtas ka, member na ako ng Universal Church. Meron pong local church, which is the manifestation of local church. So bilang panghuli po, nais kong i-quote si Pastor John MacArthur tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang sabi ni Pastor John MacArthur, the more you study the Scripture, the more your mind will be filled with God's principles. As those principles in your mind begin to control your behavior, you will understand how rich you are and you will be able to enjoy Christian life. So pinakita lang po ni Pastor John MacArthur na habang tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, na-instill sa ating puso ang salita ng Diyos at nagkakaroon tayo na makontrol natin ating behavior at maunawaan natin kung kaano tayo kayaman at magkakaroon tayo ng enjoyment sa ating Christian life. So dito na po nagwawakas ang aking pong pagtuturo.